Ilog na ito sa Madalam, Lanao del Sur. Abalang nagkukuskos ang mga lalaking ito, hindi ng maruruming mga damit, kundi ng bugkos-bugkos na mga gulay na kanilang inani. Para itong murang sibuyas, pero mas manipis at mas mahaba. Ito raw ang sikretong pampalasa ng maraming lutong Maranao, ang sakurab o sibujing. Ang mga hinugasang sakurab sa ilog, inani mula sa taniman ni Maslama. Sa malamig na area doon siya nabubuhay. Mas gusto niya yung matubig yung lupa. Pagkatapos itanim ang tangkay ng sakurab sa lupa, 8 buwan hanggang 1 taon ang kailangang hintayin bago ito pwedeng anihin. Mataba yung mga dahon niya. Pag nakita mo yun, sinyalis na yun na pwede mo na harbisin. Ang gamit niya sa pagtanggal ng mga tuyong dahon, sada. Para siyang salday na malaki. Para masuklay niya yung dahon ng palapa. Gawa po ito sa kahoy. Ang panghukay naman niya ng ugat ng sakurab, parang Gawa sa bakal. Matalim na po. Original siya na class A. Mas malaki pa sa hintuturo ko, no? Ito yung normal, kumbaga regular size ito. Tingnan mo, maliit, oh. Ang ginagamit namin dito kung pagbukos, itong tie box. Tansya na namin yung isang sako, 15 bukos. sunod itong dinala sa ilog para labhan, hugasan. Parang naglalaba ka ba? Kinukuskus yung dumi, yung lupa, para matanggal. Hindi pwede ito mabasa kasi pag mabasa, madali mabulok. Nakangalay, lalo na senior nata. Pag maputi na, tapos na yun. Ito ang nasa pako na sakot. Ito ang gamit natin pangtali sa sakurab. Inapakan ko para hindi sumama. Itinali ito bago ibenta. Kinabukasan, ibinagsak ito sa pwesto ng suki ni Husam na si Hasanor sa terminal na ito sa Marawi. Pera 20 lagi siya. Iya, 1,500. Final, 1,500. Ang sakurab, masarap daw gawing palapa, paboritong pampalasa ng mga taga-Lanao. Marangka. Ang misis naman ni Husam na si Modifa, paborito itong ihalo sa ginisang bakas o smoked fish. Magdidikdik tayo ng sakurab. Ang sekreto naming pampasarap ng mga Maranao ay ang sakurab. Kulang po ang ulam namin kung walang sakurab. Masyadong maanghang. Mas sobra po siyang sumasarap. Ang isa pang gulay na tumutubo sa Marawi City, parang maliit na kalabasa. Pero ang laman nito, hindi dilaw kundi puti na parang laman ng talong. At ang lasa, napakapait parang ampalaya. Ang tawag nila sa gulay na ito, paryalaot. Si Saiba, bantay sarado sa kanyang bakuran, nasagana sa paryalaot. Ang mga bunga raw kasi nito, madalas pinagdidiskitahan ng mga bata. Ginagawang laruan. Pinirian ko mga walya mineral. Kapag berde na ang paryalaot, senyales na pwede na itong kainin. Nakanabot pa ka ako, pakipekta yung sangari. Napakapait man, tinitiis daw nila ang lasa. Paniniwala kasi nila, mainam na pangontra sa diabetes. Nainomip ko bubaya kay gira puasa sa kami sa Maranao na puasa. Napakinami ito, napakatabang ko kawaw. So kawawa. Yung pariyak, meron siya mga secondary metabolites, alkaloids, yung mga phenolics, flavonoids na pwedeng makatulong sa mga may diabetes. Ang mga napitas niyang paryalaot, kanyang inirepack Pamasakan rin naman, tiga tipira ka kan. at ibinenta sa bagsakan ng mga gulay sa Marawi. 40 pesos kada kilo. Masarap daw itong i-partner sa itlog. Mapait sobra, parang ampalaya. Sa tuwing binabayo naman ng malalakas na bagyo, ang Pangasinan, ito raw ang madalas nilang panlaman tiyan.
Ang gulay kasing ito, kaya raw lumago, umaraw man o umulan o kahit na bumaha pa. Nabubuhay kasi ito sa mga latian o marsh o hindi kaya sa mga nalubog na palayan. Namumulaklak din, may kulay puti, meron ding pink. Species ng native na water lily. Bulaklak na yung pag piyesta ng patay. Dinedekorasyon nila sa mga puntod eh. Ang tawag sa gulay na ito na pampahaba raw ng buhay, balbalino. Ang kagawad mula Kalasyaw na si Alfred, lumusong sa palayang ito na nalubog sa tubig baha para manguha ng balbalino. Kung minsan sa palayan, kung minsan sa mga bakanting lote na hindi na po natataniman. Balbalino ang ipinangsasahog ni Tatay Jose sa sinigang na isda. Ang bulaklak, itinabi. Isasahog niya rin daw kasi ito sa kanyang sinigang. Sabi ng mga matatanda, ang bulaklak pinaka-masustansya eh. Ang mga tangkay, isa-isang binalatan. Itong balat nito kasi matigas eh. Ito malambot na. Pag yung natanggal yung outer na balat niya, malambot na siya. Oh. Hinati-hati na lang yung tong hito para hindi masyadong mahaba. Nung kumulo na ang sabaw, inilagay na niya ang tangkay at bulaklak ng balbalino. Sarap! Madaling malambot. Itong balbalino na to, katulad din no mga unang halaman, maganda rin siya sa mga may diabetes. Meron din siyang antioxidant properties, anti-aging. Kung lahat ng gulay sa Pilipinas isinama sa kantang Bahay Kubo, mapapagod tsak tayo sa kakakanta. Napakarami pa kasing gulay na hindi pamilyar sa ilan sa atin na naghihintay lang pitasin, lutuin at matikman. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.